Oh shit. Today's adventure? Tara, sama kayo. Kwentuhan tayo at hike na rin. Sa video to, kwentuhan ko kayo ng mga experience namin ni Jem sa naging sakit niya, how we went through it. Nagpapahinga ngayon si Jem sa bahay at naisip kong mag-hike muna. Magmuni-muni dito, mag-reflect, and wind up na rin sa mga stress ko sa part ko. Samahan niyo ako. Good morning. Mabangon niya na. Alis na muna ako, ha? Balik ako agad. Day off ko ngayon and I'm headed to another hike. Bumalik na nga pala ako ng trabaho ngayong nagpapagaling si Jem. Kasi nakatenga lang naman kami. I don't know if nakasubaybay kayo. Jem and I quit our jobs para yun nga, mag-travel, mag-focus muna sa travel. Kasi we knew that this day will come na masa-surgery si Jem and it's gonna take a while bago siya makarecover ulit. Like literal na nag-resign talaga kami just to do it. So magtatanong paano kami nabubuhay without working 9 to 5. We're just so blessed that we are able to make money out of our contents. But to be honest with you guys, yung kinikita namin sa mga contents namin, it's only half of what I can earn from working 9 to 5. Itong ginawa namin, we learned how to make use of our money in a very mindful way. Kasi yun nga, konti na lang yung kinikita namin. May mga bayaran din kami sa bills, yung rent ko sa bahay, insurance ng sasakyan, phone bills ko. Pero actually, yun lang talaga yung binabayaran ko monthly sa mga bills. Yung sasakyan ko, pinaid off ko na siya. I'm not planning on getting a brand new car kasi hindi ko naman talaga kailangan. I don't need to impress everyone. I don't need to, alam mo yun, pag naintindihan nyo how consumerism work, your mind's gonna explode on how people are so obsessed with keeping up with stuffs na dapat makabili ako ng bagong iPhone, dapat makabili ako ng magandang sasakyan, just to keep up your looks na you're looking good, you're successful. I'm so happy that I have a partner na si Jem. Open din sa mga ganito, nagigets niya rin yung mga ganitong bagay. But anyways, nakapag-travel kami kasi nakapag-ipon din kami ni Jem before quitting our jobs. We travel not to become as a tourist na yung galante, mga mamahaling restaurant pumupunta, mamahaling hotel. We're traveling countries like France, Spain, Japan, US, but with a very tight budget. That's how we were able to survive traveling to different countries without having to pay a lot. Hike tayo! 1 week na si Jem ngayon nagpapagaling after 5 days admitted sa hospital. Yeah, after 5 days na admitted siya sa hospital, pinauwi na siya. He's doing great. Yeah, may konting sakit-sakit but it's expected kasi ginawa sa tiyan niya. Alam niya, binuksan yung tiyan niya, tinahi-tahi sa loob, kaya expected nang may mga pain talaga. Sobrang excited kami ni Jem sa mga susunod na months kasi alam niyo yun, ewan ko kung napagdaanan nyo na rin yung mga ganitong moment. Something happened to your health. In those moments, ma-realize mo talaga yung mga bagay na importante at hindi importante sa buhay mo. And for us, traveling talaga. Making experience is number 1 priority. Kasi yung pinakaunang surgery ni Jem, yung emergency surgery niya, like, hindi ko talaga alam ano mangyayari sa amin nun. Hindi ko alam if she's gonna make it or not, and nakakakaba yun. And I'm very grateful up until now na okay siya. Yung ding moment na yun ang pinagkuhanan namin ng hugot na to do better in life, to mindfully live. Grabe, pinagdaanan namin yun nung tinanggalan ng colon si Jem. Yun yung pinaka rock bottom moment na siguro ng buhay namin. Sabi ko nga kay Jem, there's no other way but to go up. Kaya yun, nakapag-travel kami, pinush na talaga namin yung sarili namin na finally quit our job for the meantime and travel and see if it's gonna work for us. Well, it somehow worked for us. Kaso nga lang, mahal mag-travel eh. Pero ayos lang kasi ang dami rin talaga naming napuntahan. Sabi ko nga kay Jem ko, kung hindi siguro namin pinagdaanan yung mga nangyari sa amin, we wouldn't take action na, yun na nga, gawin yung gusto namin sa buhay. Play safe lang siguro kami na trabaho lang tayo, trabaho lang. Sabi ko yun lagi kay Jem na it's somehow a blessing in disguise.
yung pinagdaanan namin na life and death moment. Yun talaga yung nagbago sa pananaw namin sa buhay. The reason siguro I'm making this video is to make people realize that materials in this world doesn't matter. Kung nalulungkot ka sa mga bagay na wala ka, it doesn't matter. What matters is the way you see life. What matters is the relationship you have. What matters is how much you love. Yun talaga eh. Para sa akin, nandoon na sa taking care of Gem part yung joy ko. Sa mga bagay, yes, I get happy. I am aware that I get happy getting new stuff. But I'm also aware that yung happiness na yun, nagfi-fade yun when I get that thing that I want. So hanggang dun lang. Pero yung experience talaga namin, yung mga experience, mga memories namin na nagagawa together, wala eh, pangahawakan mo talaga siya panghabang buhay. And for me, yun yung pinakamaganda din sigurong nangyari sa buhay namin, that we are aware of this stuff and we are always reminded of how precious our time is. Siguro madrama to sa ibang tao, but when life hits you hard, dun nalalabas yung pagkaseryoso mo sa buhay. Ang ganda oh. Alam mo, lagi kami naglalakad dito ni Jam sa neighborhood na to. Dito kasi sa Canada, pag nasa bundok yung bahay mo, mayaman ka. I don't understand people complaining such a high rent here in British Columbia, specifically here where I'm living. Mataas talaga siya. But I notice those people doesn't have any lifestyle that takes advantage of this. Kasi ako, if I don't love nature, if I don't love hiking, if I don't love mountain, everything here doesn't matter to me. I'd move out kasi sobrang mahal talaga ng mga rent dito. Grabe, isipin mo, 2 bedrooms na pagrerentahan mo, it already costs $2,000. Grabe, mahal. But for me kasi, for us, we're also paying for this view, for this trails that contributes to our well-being. Ang kagandahan ng trail running, hindi ka lang tumatakbo kasi nag-explore ka rin ng mga places. I'm curious kung anong itsura sa tuktok nun, and I haven't been there. Grabe, ang sarap. May nakita akong daanan. Wow. Ito yung mga moment na gagawin ka talagang humble ni Lord eh. Kasi ang pinaproblema natin, napakaliit lang pala na bagay kung ikukumpara mo dito. Off trail na tayo ngayon. Hindi nakakatakot mag-explore ngayon dito sa ganitong klaseng damuhan. Kasi alam niyo ba, dito yung mga rattlesnake nakatira. Last summer nung tumakbo rin ako dito, motivated ako noon na hindi tumigil. Kasi once na tumigil ka, may mataas na chance na tutukain ka ng mga rattlesnake. Ngayon yung mga rattlesnake, nag-hibernate na sila sa ilalim ng lupa. Diyan sila nakatira. Kaya tulog lang yun sila buong winter. Tama nga si Aaron sa isang vlog ni Kong. Sinabi niya, ang laki-laki pala ng mundo. Sarap palang mabuhay. Mas mataas pa ako ngayon sa clouds. Punta tayo sa kabilang hill. Wow! Wow! Hindi ko na kailangan pumunta sa Mount Pulag. Grabe! What the heck? Ayun yung sasakyan ko. Ayun o. Ayun na, itong sapatos ko palang, yun yung lumang running shoes ko. Bala ko sanang bumili ng bagong running shoes, but naisip ko, pwede pa naman, madumi nga lang, but who cares, diba? I'm using this with a purpose na dalhin ako sa mga lugar na gusto kong puntahan, and it's comfy. Di pa naman siya masyadong sira, bakbak lang yung baba. Saka naghihintay din ako ng regalo kay Jem, sana bilhan niya ako ng bagong sapatos. Grabe.
Ay, ang ganda ng pwesto ko. I found my spot. Sayang, wala akong dalang pang luto. Grabe, oh. Ganda. Would you hold me if I told you we can just run, Dahil sinisira ko na yung sapatos ko para mabilan na ako ni Jen ng bago. darling? Alam mo itong ginagawa ko? I feel like I'm just feeding my inner child. Kasi the inner child, siguro yung batang ako will never be able to do this. Kasi hindi ako papayagan ng magulang ko. But now that I am adult, I am responsible adult, I can do it in my own risk. Para ako nag-slide lang, oh. Layo pa pala. Nakabalik na ako. Oh, ano ko galing? Safe na ako. Kung umabot kayo dito, maraming salamat. Hope you enjoyed this video. Favor naman, like and subscribe ka na para tuloy-tuloy lang namin magawa itong mga ganitong klaseng video every week. I feel refreshed. I'm enlightened. Na-release ko na yung, alam mo yung negative thoughts, negative energy na that's making me sad. Totoo yun guys na just go for a run or even just a walk outside. Mababawasan niya yung stress mo. Ano mo kasi yung stress, isipin mo, nasa bawat cell yan ng body mo. But if you sweat or if you move around, imagine mo na lang yung bawat cell na pipiga because your muscles are moving. Nare-release niya yung stress na nandun lang sa katawan mo.